meron po akong gustong itanong sa inyo today, how's your 2026 going? Tayo po ay nasa mid-year na ng taon, tayo po ay nasa month of August. Kamusta po ang 2026 year niyo, mga kapatid? Ox lang? Kamusta po? Alam niyo po, ito po ang napapansin ko, people nowadays are busy trying to achieve their goals. Tama ho ba yan? Na lahat po tayo, we are too busy na abutin or i-reach yung dreams or goals ng ating buhay for our future or for our family. No? At sino dito ang mga kabataan na nag-aaral mabuti? Nag-aaral ba? Tama na lang ha. Di ba, ang student, they are giving 100% ng kanilang effort para makapag-comply sa assignments, sa quizzes, sa seatworks, di ba? Kasi, syempre, ang magulang gusto din yan makakuha ng magandang grades yung anak nila. Di ba? Di ba? Binibigay nila yung best nila para maging Dean's Lister, maging cum laude, maging summa, di ba? Nagsusunog kilay, hindi natutulog, nagpupuyat, di ba? Para maabot yung pangarap. Ano pa? Tayo namang mga working or mga young adult, mga parents, di ba? Nagtatrabaho every day. Naggumigising ng maaga, napunta sa work. Di ba, nakikipagsapalaran sa traffic, nakikipagsapalaran sa commute, nakikipagsiksikan sa LRT, makarating lang ng trabaho. Relate po ba kayo doon? Yung iba work from home. Wow, blessed na blessed, di ba? At syempre, nag-overtime. At hindi lang nag-overtime, yung iba po sa atin ay nagkakaroon po ng multiple jobs, di ba? Para to sustain or to provide yung pangangailangan ng pamilya. Meron ding mga working student, no? Na pinagsasabay yung pag-aaral at ang school para makatulong sa pamilya, para mapag-aral ang sarili. Lahat po yan. Tama po, amen ho ba? Lahat yan kailangan. Lahat yan ay hindi masama. No? Pero kung tayo po ay nagigive ng 100% effort, hindi po guaranteed na magiging successful. Tama ho ba? You did your best. You give everything, all out, sacrifice, but still, hindi enough. Even if you give 100% of your effort, sometimes it still isn't enough. Kulang or hindi pa din sapat. Relate po ba kayo dyan? Diba, lalo na sa mundong pong ito, it's constantly moving. We strive hard to reach our goal, to reach our dreams, pero until now, hindi natin siya nakakamit. Until now, hindi natin siya na-achieve. Kahit tumutodo naman tayo, kahit nag-exert naman tayo ng effort, hindi nangyayari. At kung tayo po ay ginagawa po natin yan, to the point na hindi po tayo nagpapahinga, lagi po tayong puyat, walang pahinga, walang tulog, hindi nakakain sa tamang oras, magre-resulta po yan sa burnout. Na-experience nyo na po ba yan? Kapatid, burnout. Ano po ba ang meaning ng burnout? At alam niyo po ba ang burnout ay hindi po yan, walang exempted. Everyone, pwede kang maka-experience ng burnout, no? Kahit mga volunteers, kahit leaders or our pastors, tayong mga tao, may experience natin ng burnout. At ano ba ang meaning niyan? Sabi po sa webmd.com, burnout is a form of exhaustion caused by constantly feeling swamped. Meaning, parang tayo po ay nalulunod. Yung nalulunod ka na sa problema, pwedeng nalulunod ka na sa isipin, sa bills, di ba? Paano mo masusolusyonan lahat? Paano mo mapuprovide lahat? Nalulunod ka. Yung hindi ka na makahinga, yung hindi ka makaahon. It happens when we experience too much emotional, physical, and mental fatigue for too long. Hindi yung isang araw lang,
Minsan, aabot ng linggo, aabot ng buwan, yung burnout. At ano ba ang signs of burnout? Ano ba yung mga makikita nating senyales kapag tayo po ay nakaka-experience ng burnout? Number 1, exhaustion. Sabi po kanina, too much exhaustion. Meaning, sino po dito yung natulog ka ng 8 hours or 10 hours, pagising mo, pagod ka pa rin? Relate no? Na akala natin, fatigue lang or exhaustion lang physically. Pero pagising mo, parang pagod pa din ako. Parang ang hirap pa din yung pakiramdam ko. You are drained. No? Parang sa cellphone, no? Drain. Empty. Lobat. Ano pa ha? Reduce performance. Yung hindi mo na nagagawa yung tamang task sa work. Hindi ka nakakapag-produce ng maayos na trabaho, hindi ka nagiging effective because of burnout, hindi ka nagiging productive. Ano pa? Kahit sa family, hindi mo na naayos yung responsibility, may mga napapabayaan ka, may mga nakakalimutan ka. No? Reduce performance. Ano pa? Mental burnout. Ibig sabihin, you feel na may doubt ka sa sarili mo. Na naiisip mo na nawawalan ka na ng tiwala sa kakayahan na meron ka. O di kaya naiisip mo na magiging maayos pa ba lahat? Masusolusyonan pa ba lahat? Malalagpasan ko pa kaya to? Or baka failure na lang ako? Wala nang kayang tumulong sa akin. Ako na lang to, sarili ko na lang to, gusto ko na mag-give up because of burnout. Walang pahinga, walang tulog, gusto lagi sumagad sa work, sa responsibility to achieve our goal, but still, makaka-experience ka ng mental burnout. At last, physical burnout. Ito yung pakiramdam na lagi ka na nagkakasakit, no? At laging sagot yan, fatigue, no? Siyempre, lalo na ngayon, maulan, nababasa ka, papasok ka sa work, uuwi ka ng puyat, di ba? Hindi ka na nakakain ng maayos, hindi ka nakakatulog ng maayos, nagigising ka sa madaling araw, hindi ka na nakakatulog ulit, and paulit-ulit ka nagkakasakit. Paulit-ulit sumasakit yung ulo mo. Physical burnout. Nandito ka ba, kapatid? Napagdadaanan mo ba ito ngayon? Na-experience mo ba ito ngayon? Pero ito po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Slow down. You need to slow down. Kailangan mong mag-rest. Amen ho ba? Kailangan mong huminga. Kailangan mong kumalma. Dahil ito ang gustong sabihin ng Panginoon, gusto ni Lord, magpahinga ka. Sabi mo sa katabi mo, magpahinga ka. Mukha na bang pagod yan? Mukha na bang burnout? Ito po ang gusto ni Lord sa atin today. Gusto ni Lord, magpahinga ka. At ito po ang story na pag-aaralan po natin. Alam niyo po, ang context po nito, isa po si Elijah sa naka-experience ng burnout. Ibig sabihin, kahit prophet ni Lord, no? Naka-experience ng burnout. Ano ba ang naging context nito? Sa previous chapter, si Elijah po ay may nakaharap na prophet ni Baal, Diyos-Diyosan. At gaano po ito karami? 450 verses 1. Imagine nyo po, 450 yung kakalabanin ni Elijah. Tapos siya lang mag-isa. Kaya ba? Parang hindi kaya, di ba? Malabo. Pero ito po ay ipapakita po nila kung sino po yung buhay na Diyos. At nanalo po si Elijah. Napakita niya at napatunayan niya na buhay yung Diyos natin. At hindi lang po niya ito natalo, ito po ay pinapatay. Yung 450, pinapatay. At nabalitaan po ni Queen Jezebel yung ginawa ni Elijah.
at gusto po siyang ipapatay ni Queen Jezebel. Alam niyo po, di ba? Successful, na-achieve, nakuha, naging victorious, but still, ang pakiramdam ni Elijah is burnout. At ito po ang nangyari sa verse na to, sa chapter na to, 1 Kings chapter 19, verse 3 to 8, Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. Then he went on alone into the wilderness, traveling all day. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life, for I am no better than my ancestors who have already died. Sa sobrang takot niya, tumakbo po siya, umalis po siya, nag-travel po siya ng buong araw, at nanalangin po siya sa Panginoon at sinabi niya, Lord, ginawa ko ang lahat, pero hindi sapat, kunin mo na lang ako. Take my life. Burnout. Exhaustion, performance, reduce, mental, and physical. Then he laid down and slept under the broom tree, but as he was sleeping, an angel touched him and told him, get up and eat. He looked around there. Beside his head was some bread, baked on hot stones, and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Then the angel of the Lord came again and touched him and said, get up and eat some more, or the journey ahead will be too much for you. So he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the mountain of God. At ito po ang title ng topic natin today, Resting in God's Presence. Resting in God's presence. Pwede ho ba tayo mag-pray? Let us pray. Lord, Heavenly Father, today, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo na binibigay mo sa amin. Araw-araw, hindi ka nagkukulang. Lord, kami nasa mid-year na ng taon, Panginoon, bagkus, Lord God, nandiyan ka palagi para sa amin. And today, Lord, gusto naming matagpuan, Panginoon, ang kapahingahan sa presensya mo. At alam namin, Lord God, na itong message na to ay gusto mong matutunan at ma-experience namin. Lord, mag-lead ka, manguna ka sa amin, ikaw po ang makita, maramdaman, walang iba. In Jesus' name, amen and amen. Malakas mong palakpak for the Lord. Yung abot hanggang langit, yung deserve ni Lord. Hallelujah! Hallelujah! May isa po akong question sa inyo. Masama ba magpahinga? Masama po ba magpahinga? Pwede mo bang tanongin yung katabi mo, masama ba magpahinga? Mukha ba nagpapahinga yan? Hindi, ano lang, trabaho lang. Masama ba magpahinga? Alam niyo po, meron tayong misconceptions about rest. Meron tayong maling pananaw or maling paniniwala about sa rest. Number one, we feel that we are unproductive. Na-experience nyo na po ba yun? Na meron kayong guilt sa puso nyo kapag kayo nagre-rest? Na pag resting ka, may guilt na, hala, hindi ako productive Uy, hindi ako effective today dahil nagre-rest ako. Nafe-feel nyo po ba yun? Kapatid, wag mong ma-feel yung ganong bagay. Okay lang magpahinga, kapatid. Hindi big sabihin na resting ka, hindi ka na productive. Amen? Kailangan mo mag-rest. Kasi akala kasi natin, ito nga sa mundong ito, gusto natin mag-achieve ng mag-achieve. Pero, ang tinuturo sa atin, hindi dapat natin kailangan lagi maging 100%. Although we need to 100%, but still, it's not enough You need to rest. Kailangan magpahinga. Pangalawa, we think we're being left behind. Naiisip natin kapag nagpahinga ako, baka mapag-iwanan ako. Kasi nakikita ko sa social media, nakikita ko sa friends ko, nakikita ko sa mga kaibigan ko, naaaabot nila yung dreams nila agad. Nagkakaroon agad sila ng maraming achievements. Ba't ako ito, kapag nagpahinga ako, maiiwan ako. No.
Kapatid, may iba't iba tayong pace sa buhay. Amen ho ba? May iba't iba tayong timeline. Iba yung timeline mo sa timeline niya. At kapatid, sinasabi ko sa'yo, nasa perfect timing ka. May magandang plano si Lord sa buhay mo. Hindi ka na pag-iiwanan. May nire-ready lang si Lord na best para sa'yo. Amen ho ba doon? Kino-compare kasi natin eh. Hindi ko kailangan mag-rest. Pero in the end, mabiburnout ka eh. Mapapagod ka eh. At huwag nating isipin yung ganong misconception sa isip natin na kapag nagpahinga ako, may iwan ako. No. Dahil kasama mo si Lord. May better plan. Amen ho ba? And last, we think rest is a sign of weakness. Kapag tayo ay nag-rest, akala natin mahina tayo. Kasi sasabihin ng iba, "Hala, nagpahinga, mahina." "Hala, nagpapahinga to, wala, talunan ka. Mahina ka, nag-rest ka." Hindi, kapatid. Kasi aminin man natin o hindi sasapat eh. Amen ho ba? Hindi enough eh. Pero si Lord po yung magpupuno eh. Si Lord po ang gagalaw eh. So hindi po kahinaan yung pagre-rest. Kasi the more na nagpupush tayo sa limit natin, the more na ini-aim natin yung kaduluduluhan ng kakayanan natin na halos maupos na tayo, mapudpud na tayo, meaning we are in the edge of our life. Kapag nasa edge ka, madali kang matulak. Madali kang mapahamak. Nababurnout ka. You need to slow down. You need to slow down. Hindi senyales ng kahinaan ng pagpapahinga. At hindi mo yan need i-carry alone. You need God into your life. Amen ho ba? Amen and amen. Proceed po tayo. Alam niyo po sa sports, sino po ang mahilig sa sports? Nagpi-play ng sports? Wala, bahay na lang, Netflix na lang lagi. Nagpi-play ng sports sa basketball, di ba? Merong first half and second half. Each half, merong timeout. May timeout every coaches. At yung sa timeout na yun, ay makakagawa sila ng gameplay. Tama ho ba? Makakagawa sila ng game plan, makakapagpahinga yung prayers dahil akala natin kasi kapag nagre-rest tayo, hindi tayo effective, hindi tayo productive. Pero sabi dito, sa ating pagpapahinga, mas makakaisip tayo ng mas magandang plano para sa ating susunod na gagawin. Amen ho ba? So in resting, mas makakapag-isip tayo ng tama. Mas marirelax yung isip natin, yung puso natin na mas maiisip natin yung best decision, best action sa ating susunod na plano. Katulad sa basketball, katulad sa other sports. If may time out sa boxing, every 2 to 3 minutes, after per round, may corner, magpapahinga, may co-coach. Sa basketball, i-coach ng coach yung gameplay para ma-execute ng maayos yung play, para manalo. Amen ho ba? So ganun din sa buhay natin, kapatid. Kapag nagpapahinga tayo, mas maririnig natin si Lord ng clear. Amen ho ba? Mas makakapag-isip tayo ng maayos. Hindi porket resting is hindi tayo effective. Effective pa din tayo, kapatid. Kasi mas kumikilos din si Lord sa panahon na nagpapahinga tayo. May bagong game plan, may bagong gameplay na mas better kaysa sa iniisip natin. Amen ho ba, church? Nakukuha ho ba? Amen and amen. Hindi masama magpahinga dahil yun ang utos ng Diyos. Hindi masama magpahinga, kapatid. At ito po ang sabi sa 10 Commandments. Alam niyo po yung 10 Commandments? At including itong resting. Sabi sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11, remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. You have 6 days each week for your ordinary work. So meron tayong pagkakataon magtrabaho ng 6 days para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating future. But the 7th day is a Sabbath day of rest.
dedicated to the Lord your God. So ibig sabihin, ang Panginoon, nagbigay siya ng araw para tayo ay makapagpahinga sa presensya ng Panginoon. On that day, no one in your household may do any work. This includes you, your sons and daughters, your male and female servants, your livestock, and any foreigners living among you. For in 6 days the Lord made the heavens, the earth, the sea, and everything in them. But on the 7th day, He rested. That is why the Lord blessed the Sabbath day and set it apart as holy. Kapatid, kapag may rest sa Panginoon, holy. Si Lord nga nagpahinga after 6 days eh. Tayo pa kaya na mortal lang? Kailangan natin mag-rest, kapatid. You need to slow down. Kailangan mong mag-rest sa presensya ng Panginoon kasi yun ang will ni Lord sa'yo. Yun yung utos ni Lord sa'yo. Kaya kapatid, sabihin mo sa katabi mo, mag-rest ka naman. Mag-pause ka naman. It's sacred, kapatid. At yun ay inilaan ni Lord para sa atin. Pwede natin gawin. Pwede natin gamitin. Amen ho ba, church? We need to find rest in God's presence. Sa Panginoon natin, matatagpuan ang tunay na kapahingahan. May rest sa presensya ni Lord. How can we find rest in God's presence? Paano ba natin mahanap ang kapahingahan sa presensya ng Panginoon? Number 1, come to God wholeheartedly. Come to God wholeheartedly. Not 50%, not your 99%, hindi yung tira-tira lang, kundi 100% of your heart, lumapit tayo sa Panginoon. At ito po ang ginawa ni Elijah that day. 1 Kings chapter 9 verse 4, he sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said, take my life for I am no better than my ancestors who have already died. Nagustuhan ko po yung naging character dito ni Elijah na pwede namang hindi na siya lumapit kay Lord eh. Di ba? Pwede namang gusto niya na lang tapusin yung buhay niya. Pwede eh. Pero mas pinili niya pa din lumapit sa Panginoon kahit nandun siya sa matinding pagsubok, nandun siya sa burnout. Pinili niya pa rin kausapin si Lord. Kaya ito po ang natutunan ko dito, be intentional when you come to God. Be intentional. Ano ba yung intentional? Yung walang hinihinging kapalit, ano man yung position or estado mo sa buhay, ikaw man ay nasa ups, ikaw man ay nasa down, come to God. Ay, hindi na lang ako lalapit kay Lord, okay naman buhay ko eh. Lord, lalapit lang ako sa iyo kapag binilas mo na ako, kapag binigay mo na yung gusto ko. Kapatid, hindi man ibigay ni Lord yung gusto mo. Ibigay man ni Lord, be intentional when you come to God. Ganun yung ginawa ni Elijah that day. Lord, hindi ako okay. Hindi ako 100% okay, Lord, pero Lord, ito yung prayers ko sa'yo. Lord, kunin mo na ako, gusto ko nang mamatay. He gave his 100% heart to the Lord. How can I be intentional in coming to God? Gusto ko maging intentional, pero paano? Sabi dito, through prayer, reading the Word of God, and fellowship with others. I know maraming paraan para maging intentional sa Panginoon, pero yung itong tatlo ay kaya-kaya natin gawin. Number 1, prayer. Kapatid, ang prayer, hindi mo kailangan ng device. Hindi mo kailangan ng internet connection. You can pray kahit saan. Amen? Kahit nagmumotor ka, kahit nasa biyahe ka, kahit may dinadala kang problema, kapag nag-pray ka sa Panginoon, gumagaan. Yung burnout, yung nararamdaman mo, yung bigat, after the prayer, may comfort, may peace, gumagaan yung loob mo. Amen ho ba?
Kapatid, manalangin tayo lagi sa Panginoon. Huwag nating hayaan na matatapos yung araw na hindi tayo makakapagpasalamat sa Kanya. Hindi natin siya maaalala. Pray to God. Every day. Reading the Word of God. Sobrang mahalaga, kapatid, kapag meron tayong moment sa buhay natin, sa convenient time ng oras mo, I know na sobrang busy ng mundong ito, sobrang dami natin ginagawa, but kapatid, mahalaga na meron tayong moment and quiet place sa Panginoon. Yung gusto mong lugar sa bahay nyo, kahit saan man yan, read the Word of God. Meron tayong daily devotion sa FB, pwede po nating sundan. Meron tayong Bible app sa phone, pwede nating i-check, pwede nating paglaanan ng oras. Dahil iba rin po yung mabibigay na itong kapahingahan sa ating puso. Be intentional. Gaano man ka-busy, kapatid, be intentional. Gagawa't gagawa ka ng paraan kahit anong mangyari. Amen ho ba? Kahit busy ka, hindi, I set my time, I set my alarm, magbe-devotion ako. Magre-read ako ng Word of God. Kasi kailangan ko to. Pag hindi ko to ginawa, mababurnout ako, mapapagod ako, bibigay ako. Hindi ko kaya ng ako lang. Kailangan ko si Lord. Amen? Kailangan mag-set tayo ng time. Makakapag-devotion tayo. And lastly, fellowship with others. Eto, kapatid, akala natin, hindi to effective. Kapatid, sabi ko nga, itong fellowship, bumubuhay ng patay. Bakit? Kapatid, kahit spiritually dryness ka, kahit may burnout ka, kapag may nakausap ka na kapatid mo, sa pananampalataya, may encourage ka, mapapag-pray ka, matutulungan ka. Meron tayong small group, meron tayong C2S group, na once a week lang, kapatid, pwede kayo mag-meet kahit sa coffee shop or kasi mong gusto nyo. Merong YA, merong youth, merong ladies, merong men's, merong C2S couples na makaka-relate sa pinagdadaanan nyo, na matutulungan kayo, mapapayuhan kayo ng maganda. Kasi minsan nag-share tayo sa kakilala natin na, ano ba yan? Problema na naman yung sila-share mo. Wala namang katapusan yan. Di ba? Hindi ka na isisin. I-ignore ka na lang. Pero kapatid, sa fellowship, hindi sila mapapagod pakinggan ka. Ipagpipray ka nila. Tutulungan ka nila. Palalakasin nila yung loob mo. At after that, mararamdaman mo na kasama mo si Lord. Be intentional sa paglapit sa Panginoon, kapatid. Anumang hadlang, anumang excuse, lumapit tayo sa Panginoon ng buong puso. Amen ho ba, church? Amen and amen. God is always willing to hear and help us with our burdens. Ano man yung burdens na dinadala mo, ano mang negative yung dinadala mo, si Lord handang pakinggan yung prayers mo. Kahit negative ba yan, Lord, nagkamali ako, Lord, failure ako, Lord, di ko kaya to, makikinig si Lord sa'yo. At hindi lang siya makikinig, kapatid, He will willing to help you sa mga burdens na kinakaharap mo. He can stretch His arms to reach you, to help you. Hindi maikli yung kamay ni Lord para abutin ka, kapatid. Hindi siya bingi. Nakikinig siya at alam niya yung pinagdadaanan mo at kumikilos si Lord sa buhay mo ngayon. Pwede ba natin palakpakan si Lord ng malakas? Hallelujah! At sabi sa Matthew 11, verse 28, alam natin, pamilyar tayo dito, pero isa puso natin, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kahit si Lord intentional sa atin, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin, lahat ng mga pagod, lahat ng nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapatid, kung may problema ka ngayon, kung may matindi ka pagsubok ngayon, kung burnout ka, kung pagod ka, kung hindi alam, kung naisip mo na hindi mo na kaya, nahihirapan ka, si Lord, I will give you rest. Bibigyan ka ng kapahingahan ng Panginoon. Yung kapahingahan na siya lang makakapagbigay, walang iba. He will give you rest, kapatid. I-claim natin, panghawakan natin. Bibigyan ako ng kapahingahan ng Panginoon. How can we find rest in God's presence? Number 1, come to God wholeheartedly. At pangatlo, entrust everything to God.
ipagkatiwala natin lahat sa Panginoon. Katulad po ng ginawa ni Prophet Elijah sa 1 Kings chapter 90 verse 5 to 6, then he laid down and slept under the broom tree. Natulog lang po si Prophet Elijah, humiga, nagpahinga at pinagkatiwala lahat sa Panginoon. Kapatid, kailangan natin i-entrust sa Panginoon ang lahat. Lahat ng worries, lahat ng needs, lahat ng problems, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Bakit? By entrusting yourself to God's presence, you will experience comfort and peace. Kahit na mabigat yung pagsubok, kahit na may problema ka, makaka-experience ka pa rin ng comfort and peace. Magiging positive thinker ka pa din. Amen? Na malalagpasan mo pa din yung pagsubok kasi kasama mo ang Panginoon at pinagkatiwala mo na lahat sa Kanya. Kasi hindi enough yung meron tayo. Hindi enough yung sa sariling kakayahan, sariling kaisipan natin. Hindi sasapat. Kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin. At kahit may pagsubok, comfort and peace ang kayang ibigay ng Panginoon. He can sustain everything you need. Naniniwala ka ba doon, kapatid? Na kayang ibigay ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan mo? Kahit pagod ka, kahit burnout ka, kahit maraming problema, He can sustain everything you need. Ako po, gusto ko pong i-share yung testimony po namin as a family. My mother, na-diagnose po siya ng stage 3 breast cancer. May operation, may chemotherapy, may radiation, pero si Lord, He can sustain everything you need. May comfort and peace in the midst of that problem. 1 Kings 19:6, he looked around and there beside his head was some bread baked on hot stones and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Kapatid, nagpapahinga lang si Elijah. Pagising niya, meron ng mainit na tinapay, merong French baker, merong Clydes. Ganun katindi mag-provide si Lord. Akala natin nagre-rest tayo, hindi kumikilos si Lord. Pagising mo, provided na. Pagising mo, bayad na. Pagising mo, okay na. Because He can sustain everything you need, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ipagkatiwala natin lahat sa Panginoon. Hindi sayang yung trust mo sa Panginoon. Amen ho ba, church? Hallelujah! Palakpakan po natin si Lord ng malakas, yung deserve niya. He can sustain. Minsan inisip natin, paano yung tuition? Paano yung bayad sa upa? Paano yung bills? Pero kailanman hindi napuputulan. Tama? Hindi. Lagi may laman yung bigas. He can sustain everything we need. Lupit di ba? Ako kung imagine ko, natulog ka lang, pag-isip mo, mainit ang tinapay. Di ba? Ibang mag-provide si Lord. Minsan gagamit si Lord ng instrumento, magpapadala siya ng tao para tumulong sa'yo. Or sitwasyon, or promotion, or anything na pwede niya kayang gamitin para tulungan ka. Magugulat ka na lang. Kailangan mo lang magtiwala sa Panginoon. Wow! Why do we need to entrust everything to God? Bakit kailangan ko ipagkatiwala sa tao? Bakit kailangan ko ipagkatiwala sa Panginoon? Pwede naman sa tao. Pwede naman sa C2S leader ko. Pwede naman sa mentor ko. Pwede naman sa pastor ko. Bakit kay Lord? Bakit kay God? At ito pong sabi, He knows what lies ahead in your life. Alam ng Panginoon yung mga pwede mo pang kaharapin na pagsubok sa susunod na linggo, sa susunod na araw. At kailangan mo lang mag-trust sa Panginoon. At ito po yan, sabi po dito sa 1 Kings 19:7, chapter 19, verse 7, then the angel of the Lord came again and touched him and said, get up and eat some more or the journey ahead will be too much for you. Alam ng Panginoon ang kakaharapin ni Prophet Elijah after that rest. May matindi pa siyang pagdadaanan na pagsubok. At katulad natin, kapatid, sa mundong ito, hindi tayo pwedeng mamili eh. Tama ho ba? Kung merong pwede lang mag-select ng problems, ang bira, baka lahat tayo easy na lang, no? Easy na lang piliin ko para kaya ko. Hindi eh. Minsan mas nakikita yung glory ni Lord sa hard. Mas napupuri si Lord.
Di natin alam yung pwedeng kaharapin natin na pagsubok after ng pagsubok natin, may another pagsubok. Kasi alam ni Lord yung pinagdadaanan natin at kailangan natin magtiwala sa Kanya. At hindi Kanya iiwan, hindi Kanya papabayaan. Paano ko po nasabi yan? Ito po ang sabi ng Lord, John 6:33, I have told you these things so that in me you may have peace. Sa Panginoon may peace. In this world, you will have trouble. May trouble, may tribulation. May struggles, may problems. Matulog ka na, may problema. Pagising mo, may problema ka pa rin. Totoo yan. Pero hindi po dyan nagtatapos. Amen? Hindi dyan yung period. May dunugtong ang Panginoon, but take heart. Sabi mo sa katabi mo, take heart. But take heart, I have overcome the world. Kapatid, kasama mo si Lord sa laban mo. Kasama mo si Lord sa pinagdadaanan mo today at di ka niya iiwan, hindi ka niya papabayaan. We need to trust in the Lord with all our hearts. Trust God. Kasi hindi natin alam yung mga pwede pang mangyari sa mga susunod. Pero kailangan natin ipagkatiwala lahat sa Kanya. Kasi kapag ginawa mo yun, kapatid, may comfort, may peace. And He can sustain everything you need. Wow! Lapakan po natin si Lord ng malakas. Hallelujah! What should we do after resting in God's presence? Anong dapat kong gawin kapag pagkatapos ko mag-rest sa presensya ng Panginoon? Dito na lang ba ako palagi? Stay na lang ba ako, Lord? Ang sarap sa presence mo. Dito na lang palagi? Ang sabi, you need to get up and continue, not by yourself, but with God's presence. You need to get up and continue, not by yourself, but with God's presence. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Kasama mo ang Panginoon. So he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the mountain of God. Sabi din sa Exodus, I will personally go with you. My presence is personally go with you. Sasamahan ka ng Panginoon, kapatid. Huwag tayo mag-doubt. Huwag tayo mag-alinlangan. Dahil si Lord ay mabuting Diyos. Kaya niyang gumawa ng miracle things sa buhay mo. How can we find rest in God's presence? Come to God wholeheartedly. Not your 50%, not your 90%, but 100% of your heart. And be intentional with God. Maging intentional tayo. Kahit anong mangyari, piliin natin lagi sa presence ng Panginoon. Lumapit lagi sa Panginoon. Pangalawa, entrust everything to God. Ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat. Because may comfort, may peace, and He can sustain everything you need. At may problemang parating, kasama mo ang Panginoon kasi alam niya yung pinagdadaanan mo. At kailangan natin i-entrust sa Kanya lahat. Resting in God's presence. Pwede ba tayong tumayo lahat? At tayo po ay kakanta, aawit sa Panginoon. At ito pong kakantahin natin ay maging silbing panalangin natin sa Lord. Na Lord, gusto kong mag-slow down. Hindi ako magmamadali, Panginoon. Gusto kong manatili sa presensya mo. Sambahin po natin ang Panginoon. Hallelujah, we worship you, God. In church right now, we just feel the presence of God in this place. Lord, we just want to worship you. Lord, we just want to exalt your holy name. Lord, we want to rest in your presence today. In church right now, if you're ready to lift those hands, pwede ba natin itaas para sa Panginoon? And Lord, all we want is to rest in your presence, to dwell in your holy presence, Lord. Oh, we worship you, Lord. We give you all the praise.
presence. Not in a rush, I'd rather wait. Unite my heart to bring you praise. Tomorrow's morning, but today I don't want. So slow me down. Come on, we pour out our praise and take my eyes off what's around. Spirit's moving here and now, and I don't want. Not in a rush, not in a rush. I'd rather wait. Unite my heart to bring you praise. Tomorrow's morning, but today I don't wanna miss your. What we declare? I don't wanna miss your presence. I don't wanna miss your presence. I don't wanna miss your presence. I don't wanna. Come on, we declare. And I don't wanna miss your presence. I don't wanna miss your presence. I don't wanna miss your presence. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Slow me down, God. Slow me down. Slow me down, Jesus. Lord, gusto namin ikaw ang ipa-priority namin, Panginoon, sa buhay namin. Lord, not in a rush, Lord God. We will wait, Panginoon. We will wait. Thank you, Lord, for your word today, Panginoon. Salamat, Lord God, for reminding us, Panginoon, na okay lang magpahinga, Panginoon. Okay lang aminin na mahina kami, Panginoon. Kasi ikaw ang kalakasan namin. Ikaw ang sandigan namin, Panginoon, sa mundong ito, na puno ng problema, puno ng pagsubok, maraming worries. Pero Lord, kapag kami nasa presensya mo, Panginoon, may comfort and may peace. At naniniwala kami, Panginoon, you will provide. You can provide sa lahat na pangangailangan namin, Panginoon. Lord, tinataas po namin sa inyong lahat, Panginoon. Lord, nakikita mo ang laman ng puso nila, ang laman ng pinagdadaanan nila, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, kakatagpuin mo sila, Lord. Bibigyan mo sila, Lord God, ng rest, Lord God, na ikaw lang, Lord God, ang kaya makapag-provide, na hindi kayang tumbasan ng material na bagay sa mundong ito, kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, hindi mo kami binigo, Panginoon. Pinaramdam mo, Lord God, ang presensya mo sa amin, Panginoon. Hindi mo ito pinagdamot sa amin. Tunay nga, Panginoon, na makapangyarihan ka sa lahat. Mabuti ka sa aming buhay. Mga kapatid, pwede bang nating itaas ang ating buong kamay, dalawang kamay? Panginoon, maraming salamat, Panginoon. We receive, Lord God, the blessing, Panginoon. We receive the rest, Lord God. Sa presensya mo, Panginoon, pwede kami magpahinga, Panginoon. Salamat sa pagsama sa amin. Salamat sa araw-araw na pag-provide, Panginoon. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. And Lord, sa aming pag-uwi, ingatan mo kami, Panginoon. Sa bagyo, Lord God, in Jesus' name, Lord God, papakalmahin mo, Panginoon. Lord, isang snap, Panginoon, kaya mong patigilin ng bagyo, kaya mong pahupain ng baha, Panginoon. Dahil kasama ka namin, Lord God. We worship you, we honor you, and we glorify you, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy Sundays, JLP fam. God bless you. Slow me down, slow me down. Take my eyes off what's around. The Spirit's moving here and now. I don't wanna miss your presence. Not in a rush, I'd rather wait. In my heart to give you praise. I don't wanna miss your presence.